mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga kabisnes, pag-usapan po natin ang nakalulungkot na pagbagsak ng revenue ni kabisnes o ng kabisnes official. Ito nga po ay dahil sa violation di umano na nagawa raw ng kanilang channel. Ito'y ayon sa email na natanggap niya buhat kay YouTube, kung saan hindi raw, parang binigyan sila ng parang ang tawag dito, parusa bang matatawag sa kanilang violation, kung saan hindi raw posible yung mahigit na 2 minutong ads na papanoorin o tatapusin. Mabuti raw kung minsan lang, pero yung madalas, hindi raw yun kapani-paniwala. Plus yung may nakalagay, di ba may naka-flash na buy me, may mga nagpipindot daw, tapos hindi naman daw bumibili. Alam mo, buti na i-share yan ni ka-business. Kasi share, parang mag-iisip ka, di ba? Lalo na kung tayo ay mga supporters talaga ng isang charity vlogger na sa kagustuhan nating makatulong sa revenue niya, kahit gaano kahaba yung mga ads, di ba pinanonood natin? So, paano babawalan natin yung mga supporters natin na, wag nyung panoorin pag sobrang haba na ng mga ads dahil baka magka-violation. Di ba, parang, so, ano ba yun? Diba? O sana kung may isa-isa nila, lalo na sila, mga malalaking channel na sila, especially sa Kalingap, diba? Ganun talaga ginagawa ng mga supporters, diba? Kahit gaano kahaba yung ads, diba pinanonood? Para makatulong, para lumaki yung revenue. So, dahil daw doon, binawasan ni YouTube yung revenue niya sa pamamagitan ng parang limitado na yung reach ng pagpapalabas ng kanyang video. Siguro po para mas maganda kung panoorin ninyo, kung ninyo pa napapanood yung explanation dyan ni ka-business. Ayan po ayan po yung video kung saan niya tinapik yung nakalulungkot na nangyayari sa kanyang channel. So, syempre, kita natin ang pagbagsak ng kanyang revenue. Bukod nga doon sa medyo apektado yung views, dahil nga limit na yung reach, apektado naturalmente ang revenue. At napakasakit dahil kasi higit daw sa kalahati ang nawala. Parami pa naman ang pamilya ng ka-business, di ba? Palaki ang kanilang pamilya. Pagkatapos ang mga gastusin hindi naman sabihin nating nagle-less, sa halip lumalaki. Pagkatapos yung revenue mo lumiliit o lumiit. Syempre charity vlogger si ka-business, yung kanyang mga pinagtutulong, dyan din niya kinukuha sa revenue. So, nakakalungkot talaga yan. So, dapat talaga, higpit na ng sinturon, di ba? Nagpaalala nga si ka-business sa mga kagwangs na tulong-tulong. Kung alam na walang gumagamit o hindi ginagamit yung isang appliances doon, patain, i-off. At saka, hindi lang yan, siguro kahit sa gastusin, mas maganda siguro kung magkukusa ang mga kagwangs. Hindi naman yung as in hahati sila or talagang totally magbibigay sila. Yung bang sabihin na natin na meron kayang isa, sino kaya sa kagwangs ang magpapasimula na magsasabi na magbibigay ako kay kuya, kay ate. Kasi, ayan, lahat naman sila nandun, di ba? Nung sinasabi yun ni ka-business. Kailangan pa ba direct sasabihin sa kanila ni ka-business yun na huminang natin, ang views natin, o baka po pwedeng mag-ambag-ambag kayo para sa isang sakong bigas, di ba? Hindi na yun kailangan sabihin ni ka-business at hindi yung sasabihin ni ka-business dahil hindi ganun si ka-business, di ba? So, kaya nga, ang challenge natin dito, sino sa mga kagwangs na yan ang magpapasimula na kung hindi man po pwede na magtigil-tigil ng sako sila, di magambagan sila para sa isang sako
or mag-ambagan sila para sa isang pananghalian, 'di ba? Kasi kung ang irony nga niyan, kung yung pinuno nila, no, pinuno natin na si ka-business ay bumaba ang revenue, may sa kalahati, hindi biro yan, ang mga kagmongs naman ay patuloy na patuloy ang nadadagdagan ang kanilang mga kita. Kasi bukod sa sweldo nila permis kay ka-business, may mga sponsors pa sila. Nakita naman natin, di ba? Especially sina Intoy, ang lalaki ng, kumbaga madaming mga sponsors ang nagbibigay sa kanila, bukod pa sa may kanila na silang YouTube channel. Ito nga si Bay Papaya, si Buknoy, at itong si Intoy. Huwag na natin ano yun si Buknoy kasi, si Kuya Buknoy kasi, di ba, may ginagamot siya may ginagamot siya, tsaka kakapanganak lang ng kanyang asawa. Pero, sige, kahit maliit, di ba, kahit konti, pwede naman din siguro magbigay, di ba? Oo, nandun na tayo na sabihin natin na nakakapanood tayo paminsan-minsan na nagtitreat sila ng ice cream, ng pizza, pero ang liit na bagay yun, merienda lang yun, di ba? Pero ito, hindi na to birong usapin na ang laki ng natapyas sa kita ng ating leader, ng ating pinuno. So, mga kagwangs, ang daming mga pumasok na revenue sa inyo. Especially kapag natanggap nyo na yung pin nyo at nakasahod na kayo sa YouTube, di ba? Sana may magkusa, sana may mamuno, or kahit na wag na pa natin intayin yung pagsahod nyo sa YouTube. Ito lang, itong hulang sa weldo ninyo, may mga sponsor na nagbigay sa inyo. Sana kahit isang sakong bigas, di ba? O sa pang-ulam, o wala bang makakaisip na, ay, wala pa lang sinahod, ang laki pa lang ng nawala sa sinahod na pinuno, na ka-business, na sir, na ma'am, na ate, na kuya. Teka, magbibigay ako kahit konti. Wala naman kasi sa laki yan eh. Hindi yan laki, hindi yan maliit. Basta yung, di ba, yung kusang loob mo, siguro, kapag ginawa ng sino man sa kagwang yun, kahit na maraming problema si ka-business o kahit na masakit ang nararamdaman ni ka-business dahil nga sa pagtapyas ng malaki sa kanilang revenue, parang siguro ang laking ano niyan, ang laking kasiyahan niyan. Na itong mga tinetrain niya, itong mga sabihin natin mga sabihin natin disipulo ba, yung mga alagad niya, hindi naman natin pwede sabihin alagad o disipulo. Ayun nga, yung kanyang mga ang tawag dito, hindi natin pwede sabihin tauhan no? O yung mga anak niya, o mga kapatid niya, ayan. May kusang palo. Kumbaga yung mga ipinakita niyang halimbawa ay, ayan, sinasabuhay na ng mga kagwang. Diba, ang ganda nun? Parang ano yan parang ito yung itinanim ko, may inani ako. Although, alam natin na hindi naman nag-expect si ka-business. Hindi yan nag-expect. Pero napakasarap, di ba? Na yung hindi mo ina-expect, nakukuha mo. Ang sarap nun, ang ganda nun, di ba? So, lalo pa nga, ganyan, alam natin na patawa-tawa lang si ka-business, no? Si Mr. and Mrs. ka-business. Pero alam natin na dumadaan yan sa pagsubok. Unang-una, no, wag na natin isa-isa basta alam na natin, lalo na kayo mga kagwang sa alam nyo yan. Lalo't nandyan kayo, di ba? Nandyan kayo ng kasama nyo si ka-business. Kasi itong huling vlog nila tungkol sa sweldo, mukhang ang dami talaga, no? Umulan ng mga biyaya, galing sa mga sponsors. Ultimo nga si Navera at si Lito nakapapasok lang Merong mga natanggap At ultimo si Tony, di ba? So, ayan, sana nga itong mga kagwangs natin, lalo na yung totoong biniyayaan ng malaki ay magkaroon ng kusang palo para magkontribusyon para maitulong kina ka-business kung sa ano pa mga kapamaraanan na alam nila, di ba? So, dapat may kusang palo tayo kahit yung wag na lang ka naka-business kahit kayo dyan kapag ka merong kailangan tulungan, di ba? Bunot din, wag lang kabig, di ba? So, with that, mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po tayong lahat and God